mapagpalang araw po sa ating lahat. Marami pong nagre-request sa atin kung paano daw po kumuha ng KRASAM o yung authority to solemnize marriage. Kaya po ngayon po ay ituturo po natin dahil hindi ko na po kayo maisa-isa. So kaya nag-vlog na lang po tayo para po dito So una po pong i-discuss yung mga kakailanganin po ninyong requirements para kayo po ay makapag-apply. So, unang-una po ay kailangan po ninyo ng SEC registration. So, dalawa po yung ating pong registration po sa SEC. Either kayo po ay aggregate or kayo po ay sole corporation sole. So, sa amin po kasi kami po ay sole corporation. Kaya ang i-discuss ko po sa inyo ngayon ay yung about sa corporation sole, kung paano po kumuha ng certification of registration to solemnize marriage. So, una po is yung pong SEC registration po natin. Kailangan po, hindi po yan expired. Kailangan po, updated po ang ating pong certification sa SEC. And then, sunod po ninyong requirements ay ang application form na galing po sa kanila. So, pwede nyo po itong i-download sa kanilang site or pwede din po kayong pumunta doon para po maghingi nitong form na ito. Or pwede rin naman po kung kayo po ay magko-comment, ay sabihan nyo lang po ako, mag-comment kayo. Pwede ko po kayong pasahan or sendan sa inyong mga email ng form pagka kailangan nyo po. And next po ninyo ng application form na ito na pipil-upan, ay kung kayo po ay sole corporation, ay kailangan nyo po ng affidavit of no board of trustees. So ito po yung nakasaad po dito, yung inyo pong church na nagpapakita na wala po talaga kayong board of trustees. So pinapanotaryuhan po yan. And sa no board of trustees po, nakasiperate po kasi doon sa dati natin, nakasiperate ang ating pong endorsement letter. Pero ngayon po, sa sole corporation po, yung pong affidavit of no board of trustees, pwede nyo na pong i-insert dito yung endorsement letter. Pwede nyo na pong ilagay dito para hindi na po kayo doble-doble. So yung pong nakalagay dito sa endorsement letter ninyo, kasi kayo naman po ang mag-i-endorse ng sarili ninyo kung kayo po ay sole corporation, so idudugtong nyo na po dito sa po ninyo, affidavit of no board of trustees, para hindi na po kayo magastos at makonsumo sa papel. Kasi ganun din po yung ginawa po namin at inapprove naman po siya. So yung po, pinagsasama na lang ang endorsement letter sa baba nitong affidavit of no board of trustees. So ipapakita po namin yun sa inyo mamaya or sa screen. And after po noon, na kompleto nyo na po yan, ay kailangan nyo po ng 2x2 picture. Dapat po latest picture po ninyo at white background po kayo. Kailangan po ay malinaw at isa lang po yung background niyo, dapat white background lang po siya. Hindi po iba-iba po yung background niyo. So yan po ay tag-3 copy. Pag nakompleto na po ninyo yan, ay ipapanotaryo. Pag nagpanotaryo po kayo, ay bumili na rin po kayo ng documentary stamp. 3 din po yun. Sabay-sabay po ninyo yun ipapasa doon po sa PSA. Either San Pablo, kung saan kayo malapit, or Quezon City. So kung mas malapit kayo doon, yun lamang po. Ipapasa po ninyo lahat yun doon, and then pag naipasa na po ninyo doon, ay hindi pa naman po agad kayo sisingilin ng bayad. I-review po yun, at kapag kompleto ninyo yung requirements at wala naman pong mali doon, ay i-visit po ang inyong church. So sa pag-visit po sa inyo sa church, yun po ang dapat ninyong paghandaan. Kasi dapat po makita po sa church natin yung mission and vision. And then, kailangan po nakikita ano ba yung mga activity ng church. So, importante din yung signage ng church. So, kailangan ang makikita po church po talaga, either house church or commercial rent or ano pa man yan. Huwag lang pong parking. Kasi kapag parking po ay baka masayang lang din ang inyo pong pag-aasikaso, And of course, syempre kasama din po dun sa requirements natin yung ordination certificate na patunay na ordained pastor po kayo, So, yun lamang po at mag-comment na lamang po kayo sa ating pong video na ito para
kung ano pang inyong mga katanungan ay matulungan po namin kayo. Okay? So maraming salamat po. Yun lamang po and God bless po sa ating lahat.